Sabi rito sa news, ngayong January 7, nung 5:20 PM ngayon lang, ICI says no official palace order to dissolve yet. Patay. Anong gagawin dyan? O hindi, pero malay mo, tumama ka. Chismis. Pero ang problema kasi, pag wala kang patunay, tapos daldal lang, tapos kinontra ka nung mismong official ng ICI, wala. Nga. Considered as chikanes. Considered as chismis. Yan eh. Kumpara dun sa sinabi mo eh. Sabi sinabi mo? Ayan Sa February 1, may pa-date ka pa. Pagdating dito, ayan ICI, headline pa lang eh. Ano sabi? ICI says no official palace order to dissolve yet. Independent Commission for Infrastructure. The Independent Commission for Infrastructure or ICI on Wednesday said it has received no official word from Malacanang on reports that the body will be dismantled on February 1. Patay. May date din sila. Kakontra nga lang doon sa date mo. Ano sabi? Senator Amy Marcos said she was informed the ICI would be disbanded on the first day of February, just over 4 months after President Ferdinand Marcos Jr. created the fact-finding body to look into alleged flood control anomalies in the last decade. However, ICI Executive Director Brian Hosaka said the commission has yet to receive any formal notice from the palace. We have not received any information or notice regarding this matter from Malacanang. Hosaka said in a press conference, the ICI is now down to a single commissioner, former Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., who chairs the panel. Former Public Works Secretary Rogelio Babe Singson, Baguio City Mayor Benjamin Kupal Magalong, mali! City Mayor Magalong and SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo have all resigned from the commission. Remaining with Reyes are members of the working staff including Hosaka and former Philippine National Police Chief Rodolfo Asurin, who serves the ICI's special advisor. Wala ka pala eh. Chikanis ka lang pala sablay pa. Yan ang mali. Pangit naman yung ganyan. Headline pa lang, barado ka na eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Senator Amy, tai-tai ka eh. Simula nung naging DDS ka, tai-tai ka na. Alam mo dati, kami mga loyalista, bilib na bilib kay Senator Amy. No? Talagang medyo alam mo yun? Kasi nga, Marcos. And then all of a sudden, wala na. Naging DDS na. Naging bobo na. Ano sabi dito? Ito, Troll Armies, 1616. So, pansinin kita, brada. This is the example of how a brain rot channel runs. LOL. Good riddance. And blame yourself for getting a negative polling rating for the admin. Bobo! Bobo mo naman, Brad. Una, wala naman kami pakialam doon sa rating ni PBBM eh. Alam mo bakit? Naiupo na namin siya bilang presidente. Naiupo na ng loyalista. No? Yung rating na yan, na mga pakuno ng mga wala naman kaming pakialam dyan eh. Wala talaga kaming and even PBBM. Of course, siguro at some point or at some degree, medyo na si PBBM. Pero presidente na siya. Ang problemahin mo, si Sara, kung paano uupo si Sara. Ito pinagkaiba. Si PBBM, nagkaroon siya ng rating bilang presidente. Si Sara, magkakaroon ba?
Pero, second place. Kahit anong gawin ni Sara, second place pa rin siya. Kung kukumpara kay PBBM. Ha? Bakit? Si Sara, at least si Sara, second place kasi, ano siya eh, mataas yung rating niya bilang BP. BP ha! Hindi presidente! Tsaka, kahit pustahan pa tayo, hindi magiging presidente yung Sara mo. Bakit? Bopols eh. Hindi yan magkakaroon ng rating bilang presidente. At yun yung masakit doon. Biruin mo, taas ng rating mo bilang vice president, vice president? Ano lang ba gagawin mo bilang vice president? Spare tire. Alam mo ba yung spare tire? Ha? Alam mo kung anong ginagawa sa spare tire? Yan yung mga inihindot ng negro. Sa Africa pag walang mga... Hindi kasi napabalita eh. Spare tire. Hindi ko ma-imagine. Dinali ng egoy. Di ba? Yun ang, kaya huwag niyong ipagmalaki yan. No? Ikinukumpara nyo pa. Ikinukumpara-kumpara nyo pa. Walang problema. First time in the history, -3, ulul. Alam nyo, ako, naniniwala pa rin ako na after ng term ni PBBM sa 2032, kikilalanin si PBBM bilang pinakamagaling na presidente. I'm pretty sure na malalagpasan niya pa yung tatay niya kung i-ratio and proportion natin. No? Ratio and proportion meaning alam nyo na. Biruin mo, PBBM nagkaroon ng rating ng -3 bilang presidente. Kauna-unahan sa history ng Pilipinas na isang presidente nagkaroon ng -3. At tumako naman po tayo sa susunod na balita, 2032, hindi po nakatakbo bilang presidente. Si Sara, kawawang nilalang, hindi nagkaroon ng rating bilang presidente. Di ba? Pero at least, ipagmalaki nyo. Di ba? Nagkaroon naman ng rating bilang vice president. Yan ha. Okay na. Tatanga-tanga ka kasi. Kaya ka nadadali. Huwag kang tatanga-tanga dito. Rating.